Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه. Ako'y nagpakupkup laban sa lahat ng kasamaan. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Kapayapaan sa kanyang mga propeta, higit sa lahat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang katuruan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Muli po mga gilyo nating tagapakinig sa ating palatuntunan. Tayo po ay nagbabalik sa ating Muslim Hour, ang ating Islamic Awareness. Dito lang po yan nagmumula sa himpilan ng radyo, ang DWJJ sa 84 sa inyong mga AM band. Dito po yan sa Celcor Compound, Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ako pa rin po muli ang inyong kaibigan at kapatid sa Impapawid, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya muli na samahan tayo sa ating isang oras na palatuntunan sa ating pong Islamikong awareness para sa lahat ng nakikinig sa buong lalawigan ng Nueva Ecija at sa mga karatig na mga lalawigan, maging ang mga nakikinig sa atin at nanonood ay ating pong binabati ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati po natin dyan sa gawing Kingdom of Saudi Arabia. Ano po, siyan particular dyan po sa Jeddah, Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Sila po ay minsan nagmo-monitor sa atin dyan at nakikinig sa ating palatuntunan. At ang ating pong salam kila Sister Danya, kila Brother Osama Lazuni, at sa lahat ng kanyang mga pamilya, at sa lahat na po ng nakikinig sa atin, maging dito man sa Pilipinas at sa abroad at saan man gawi na nararating or na ririnig ang ating boses sa ating Islamic Awareness Program. Ang natatanging Islamikong programa dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. At binabati po natin ng salam pa rin ang ating mga kapatiran na nakikinig ngayon dyan po sa gawing Gapan City, Nueva Ecija, sa may Baluarte, Barangay Bulak, Gapan City, Nueva Ecija. Sa lahat ng aking mga in-laws dyan, salam po sa inyo. At maging sa gawing Cabiao, Nueva Ecija, San Isidro, dyan po sa may bandang Peñaranda, kay Brother Nasser Sebastian and family, at sa lahat ng mga brothers dyan. At maging sa Aliaga, Nueva Ecija, Bongabon, Gabaldon, maging dito sa San Jose City, Nueva Ecija, Muñoz, ang Science City ng Nueva Ecija, at Palayan City nga pala. At dito po, especially sa Kalakhang, Cabanatuan City, ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Melda, Barangay Resdiles, dyan po sa Barangay Tulay, Isla. Salam sa inyong lahat. Siyempre po, ang ating programa ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Noor, ang Development Awareness.
for religious understanding towards noble unity and reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ang DWJ, ang radyo ng bansang pagkakaisa. Bago po tayo pumailan lang sa ating palatuntunan, ay nais po nating magparating ng mga ilang karagdagang impormasyon tungkol sa naganap na program launching po ito. The 2013 program launching ng National Commission on Muslim Filipinos. Ayan. Yan po ang bagong pangalan ng ating Office of Muslim Affairs dati. So nagkaroon po ng Presidential Decree 9997. Yan po ay according to Section 4 of Republic Act 9997, creating the National Commission on Muslim Filipinos. Ito po ay layunin ang National Commission on Muslim Filipinos. Ang kanyang mandate dito ay upang the Commission shall preserve and develop the culture, traditions, institutions, and well-being of Muslim Filipinos in conformity with the country's laws and in consonance with the national unity and development. Yan po yung mandate. Ito po ay ang Republic Act 9997 ay ginawa pa ito nung panahon pa ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At dito po ay nainak ang presidential decree na ito, creating the National Commission on Muslim Filipinos. Ayan. So tayo po ay nambitahan nung last Saturday at last Wednesday nga pala. Last Wednesday upang dumalo dito po sa 2013 program launching ng ating National Commission on Muslim Filipinos. Nga pala, ang vision nito ay the vision of the National Commission on Muslim Filipinos is to aim for a better understanding and appreciation of Muslim cultural heritage for national unity. At saka ang mission nito, the Bureau shall endeavor to strengthen cultural programs, particularly the Quran reading, madrasa education, Sharia legal education, and cultural heritage to help mold every Muslim Filipino to become practicing Muslim and productive citizen of the Republic. Ayan po. Yan po yung mission ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito po ay pinangungunahan ni Secretary Honorable Mejor K. Sadain. Siya po yung naging secretary. At ang National Commission on Muslim Filipinos po ay binubuo ng 9 commissioners. Bawat tribo ng mga Muslim dyan sa Kamindanawan o sa buong Pilipinas as a whole ay meron po representative na isang commissioner. So ito po ay binubuo ng 9 na commissioners. Meron commissioner mula sa Tausug Tribe, merong commissioner mula sa Maranao Tribe, merong commissioner mula sa Samal Bangi Tribe, mula sa Yakan Tribe, mula sa Sangil Tribe, at mga ibang tribo po dyan sa Kamindanawan at sa buong Pilipinas. Yan po ang bumubuo ng 9 commissions or commissioners na dito po sa National Commission on Muslim Filipinos. At for every bureau po ito, for every department ay pinangungunahan ng director. Meron po tayong Bureau of External Relations. Yan po ay merong isang director dyan. At meron po tayong Bureau of Peace and Conflict Resolution. Yan po ay pinangungunahan din ng isang director dyan. Siya po ay isang babae. At meron po tayo Bureau of Legal Affairs, and then Bureau of Muslim Economic Affairs, and then Bureau of Muslim Settlements, and then Bureau of Muslim Cultural Affairs, at saka Bureau of Pilgrimage and Endowment, at yung panghuli, ito yung Public Information and Assistance Desk. So ito po yung mga department na pinangungunahan ng mga director, at bawat director ay naatasan upang implementa
ang adhikain na kung saan ang tema po nito, itong National Commission on Muslim Filipinos, nung nag-program launching sila last Wednesday, ang tema po nito is caring for the Muslim Filipino communities. Caring for the Muslim Filipino communities, caring for the Filipino nation. Ayan, yan po yung tema. Caring for the Muslim Filipino communities, caring for the Muslim or for the Filipino nation. Ayan. Yan po ay nagkaroon ng mga invited guests at mga mga foreign dignitaries from Saudi Arabia, from Italy, from Malaysia at mga ibang mga bansa. At tayo po ay naroon upang maka-witness dito sa tinatawag nating 2013 program launching ng National Commission on Muslim Filipinos. Ayan po. Yan po yung dating OMA tinatawag natin. Kaya naman ng ating gobyerno ay alam po natin itong NCMF ngayon, National Commission on Muslim Filipinos. This is the only government entity or kaya government department na kung saan nag-handle ng lahat ng mga pangangailangan ng mga Muslims. So direkta po ito sa Malacanang. Hindi katulad yung mga tinatag na mga ARM or kaya mga bagong kasunduan ngayon ng Bangsamoro agreement. Ito po ay sa mga probinsya. Ngunit itong National Commission on Muslim Filipinos, ito po ay buong Pilipinas. Ayan. Sila po yung tumatayong haligi or kaya representative ng mga Muslim doon po sa national government. Maging ang mga dinadrap na mga binabalangkas ngayon, yung pinirmahang Bangsamoro Agreement, ay ito po ay susubaybayan sa ilalim ng National Commission on Muslim Filipinos. Kasi meron po itong transition Merong unang phase, second phase, third phase hanggang ma-implement yung full implemented na yung tinatawag nating Bangsamoro Agreement. Ayan. So hindi po kaagad-agad doon. So ito'y daraan sa mga transitional period na ang ating ang mangyayari sa tinatawag na pinirmahang Bangsamoro Agreement. So alhamdulillah, pagpuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naging successful po yung kanilang 2013 program launching at maraming mga napag-usapan na mga development activities na maaring i-launch itong taon na ito, 2013, for the development and well-being of the Muslim Filipinos. Ayan. Especially po yung mga lugar na kung saan ay napag-iwanan na ng lipunan. Katulad po sa mga bahagi ng ating Kamindanawan dyan. Pag nakikita natin, kaganda-ganda lahat ng halos ng mga kalsada natin dito, mga sementado na, kung hindi man sementado ay espaltado at magandang daanan, pero kawawa po yung mga ibang from market from barangay to market road, hindi man lang nabubuldersel kung nakikita natin sa mga remote areas ng mga maraming parte ng Kamindanawan. So ito po ay tungkulin ng mga kapatid natin na diyan naririyan sa National Commission on Muslim Filipinos upang pangasiwaan at tingnan kung ano yung mga pangangailangan at makipag-coordinate at bibigyan ng panghimukaw at gisingin yung ating mga local pamahalaan at mga kapatiran na namamahala doon sa local sectors diyan po sa Kamindanawan, upang sa ganon sama-sama naman tayo lahat sa improvement at development ng ating bansa, kasi parte tayo ng bansang Pilipinas. Whether we like it or not, tayo po ay naging isang Pilipino, magmula sa Bangsamoro, dahil tayo ay naninirahan dito sa Pilipinas at tinaguri ang Pilipino ang mga naninirahan dito. So kahit paminsan-minsan, kahit ayaw natin, tayo ay natatawag na mga Pilipino. Hindi po natin yung tinatanggi,
At ganun din, more so na tayo ay may dugong bangsamoro dahil tayo po ay ang mga ninuno natin naririyan po sa nanggaling sa Kamindanawan at sila po yung mga kumbaga mga panganay na mga inhabitants dito po sa lupaing Pilipinas na ito na wala pang pangalan Pilipinas. Ayan. Kaya naman paminsan-minsan ika nga na alaala natin yung mga magagandang kasaysayan ng ating bansa. At ito po ay nagbibigay sa atin inspiration, nagbibigay sa atin lakas ng loob upang ituloy ang development ng tinatawag natin pagkakaroon ng preserve and develop the culture, traditions, institutions and well-being of the Muslim Filipinos. Yung ating cultural heritage, yung ating mga traditional heritage na bawat tribo, bawat mga tribo, mga Muslim tribes diyan po sa Kamindanawan ay may kanya-kanyang mga makulay na mga tradisyon na minana natin sa ating mga ninuno. Ganon din po yung ating institutions, yung ating Islamic institutions na mula pa man noon, ito po ay dala ng mga ating mga ninuno na nagmula pa kay Tuan Masyaika. Wala pa si Sheikh Makdum noon. Ang nauna si Tuan Masyaika. After mga ilang taon, bago dumating si Sheikh Makdum, Karimul Makdum. And then sinundan po ito ni Tuan Aminullah, yung Sheikh Aminullah. Yun po, sila yung tatlo ang nagdala ng ating institution, ang Islamic institution. At ito po ay pinagtibay at dinevelop and more polished by Said Abu Bakar. Yun po yung dumating na nanggaling po sa central sa gitnang silangan siya po ay nanggaling sa lahi ng mga lineage ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dinala po niya yung aral at political leadership ng Islamic political leadership dito po sa Kamindanawan doon at yung tinatawag natin Sultanate of Sulu na sa ilalim ng pamamairal ng Islamikong batas. Ayan. So ngayon po hanggang sa tayo ay dumanas ng mga ilang siglo na mga pagsubok at mga problema sa ating sa bawat siglo na nagdaan mula sa ating mga kanunuan noon hanggang sa tayo ay sinakop ng mga dayuhan at hanggang sa tayo ay bumangon uli at sinakop na naman ng mga iba't ibang mga dayuhan at finally yung pong pumunta sa atin ang tayo po ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano at nakuha po natin ito mula sa mga Amerikano at naging independent tayo tinatawag noong 1945. Ayan. Yan po yung mga mangilan-ngilan kumbaga kung babalik tanawin natin ang mga kasaysayan noon. Ngunit sa pagiging independent ng bansang ito, ang bansang Pilipinas na tinatawag na binigyan pangalan ng mga dayuhan, nananatili po ang Sultanate of Sulu na hindi bahagi doon sa doon sa mga hakbangin na kanilang ginawa, especially itong pagkaroon ng tinatawag nating kasunduan ng pagitan ng Amerikano at ng Kastila noon. Yung pagbebenta ng Kastila sa Amerikano sa buong kapuluan ng Pilipinas ng may isang nagsasabing kwento or kaya mga historian $20 million binenta. May isang nagsasabi na mga historian $90 million. Yun po yung kanilang mga sinasabi, ngunit isang bagay ang totoo, ito po ay binenta ng Kastila sa Amerikano sa kasunduan noong ginawa nila ang Treaty of Paris. Ayan. Yan po yung katotohanan. Kaya naman sinali po ng mga Kastila ang buong kapuluan ng Pilipinas kasama na ang hindi nila ito na sakop yung Sultanate of Sulu, yung Sambasur, yung Zamboanga Basilan, Sulu, yung mga parte po diyan ay hindi nila nasakop yan, Ngunit sa pagbebenta sinama yung pala ang mga teknik ng mga dayuhan noon. Kaya naman sa ngayon
dahil tayo po ay mga Muslim ay naging minority dito sa bansang ito, na inspired tayo ang mga ninuno natin, mga nauna, siguro dahil sa mapabaya ang mga nuno natin noon, mga kapatiran natin, nagkaroon ng laxity, at kaya naman nagkaroon ng tsansa or pagkakataon yung mga dayuhan upang nangibabaw dito sa ating bansa. Ngunit isang bagay ang totoo dito, hindi natin binitiwan kahit na tayo ay naging minority dito sa bansang ito, ay patuloy pa rin tayo tumatayo at dinadala natin ang ating identity, ang ating national heritage, ang ating cultural heritage, ang ating institutional heritage, at bilang isang mga Muslim Pilipinos. Ayan, yan po yung ating impormasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakikinig ngayon. Alhamdulillah, sa ating pong mga kaibigan, ang ating impormasyon ay itong National Commission on Muslim Filipinos ay hindi lamang po ito concern doon sa mga Muslim na kung saan ang areas ay halimbawa ay majority ang mga hindi Muslim. Sila rin po ay sinama nila yung mga naninirahan sa mga areas na kung saan kahit hindi mga Muslim, kasama rin po sila sa development. Ayan, hindi lamang yung mga Muslim. Kaya naman ito po ay isang national government unit or kaya tinatag upang mga siwa at tingnan, especially ang mga Muslim, sa pag-preserve ng kanilang pagka-Muslim, ang kanilang culture, ang kanilang traditions, ang kanilang institution. Yan po ang National Commission on Muslim Filipinos na tinatag sa Section 4 sa ilalim ng Republic Act 9997. Ayan po. Yan po ang ating informasyon sa hapong ito. At alhamdulillah, tayo po ay magpapatuloy na sa ating tinalakay nung nakaraang linggo. Nakaraang linggo nga, tumalakay tayo tungkol doon sa mga bagay na kung saan binigyan natin ng pananaw tungkol sa Islam ang mga natural na kalamidad ng nangyayari ngayon na may koneksyon doon sa mga sabi-sabi or mga prediction, whether ito po ay true science or ito po ay true haka-haka lamang or true sinasabi nilang yung bang mga prophecy na ayon sa kanilang kaalaman. Ngunit ang aral ng Islam, ang mga prophecy po ay kinakailangan may batayan, merong documentation at merong tayong babasahin. Hindi po ito hanggang haka-haka lamang or hearsay lamang. Ayan. So tinalakay po natin doon ang hinggil doon sa mga dakilang tanda or mga dakilang palatandaan bago ang araw ng pagkagunaw na muli or paghukom. Ayan. Yan po yung ating tinalakay at nasabi na talakay natin na yung apat na unang malaking tanda or major signs, major signs. Katunayan po sa mga sandaling ito, hindi pa rin isang malinaw na palatandaan ng ating mga kapaligiran, ng ating natural kalamidad na tayo po ay sinalanta ng kailan lang. Ilang araw lang ang dumaan ng tinatawag nilang yung bagyo na pinangalan ng Pablo. Ayan, pinangalan ng Pablo. So ito po ay isang malakas na natural na kalamidad na kung saan dumaan sa ating bansa at nakita naman natin kung ano yung mga iniwan ng bagyong ito na mga nasalanta na mga ari-arihan at mga buhay, at mga ibang pananim, mga ibang struktura na nasira sa lakas nito. Ito po ay isang pagpalaala lamang ng tagapaglikha or kaya isang reminder niya na yung kanyang kakayahan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang lakas ay kaya niyang pulbusin ang buong mundo na ito kapag gagawin niya. So, yun po yung mga palatandaan na yun ay maari itong mangyari. Ngunit sa aral ng Islam, sa puntong pananaw ng Islam, bago tayo magsabi ng ganito-ganito, wala tayong ibang basehan kundi ang Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
So hindi pwede yung hearsay lamang ang sinasabi natin tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman sinasabi natin doon, ayon sa aral ng Islam, ang mga dakilang tanda o palatandaan bago pangyarihin ng Allah ang araw ng pagkaguno ng mundo, unang-una po yung pagdating o paglabas ng Imam Al-Mahdi, na kung saan siya yung mamumuno sa lahat sa buong mundo na ito. Isa siyang tao na kung saan katulad din ng sa atin, ngunit ang kanyang kakayahan ay para siyang propeta, pero hindi naman siya sinabi na siya ay isang propeta. Maging ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay merong sinabi hinggil sa kanya na hindi pangyayarihin ng Allah at hindi mangyayari ang araw ng pagkaguno ng mundo o paghuhukom hanggat hindi lumabas ang Imam Al-Mahdi, hanggat hindi mapamumunuan ng isang tao na mula sa lahi ng Prophet Muhammad mismo, mula sa kanyang anak na si Fatima. So ito po yung si Imam Al-Mahdi ang tinatawag. Yun po, wala pa ngayon, hindi pa natin alam or hindi pa natin kilala kumbaga kung sino yung si Imam Al-Mahdi sa aral ng Islam. Yun po isang palatandaan. Pangalawa, sinabi natin noon, ang paglitaw ng Masih Dajjal. Ito po yung ang paglitaw or paglabas ng yung Antichrist. Yan po, yung Antichrist. Dinescribe natin ito last week. Ang Antichrist ay merong isang mata lang. Bulag siya, isang mata lang siya meron. Isa lang ang kanyang mata. At siya ay pandak, at siya ay mataba, at kinky hair, at flat nose. Maraming mga physical descriptions sa aral ng Islam ay nagsasabi tungkol sa kay Ad-Dajjal, yung Antichrist. At meron po siyang balat, or ang kulay ng kanyang balat ay pula. He is red in complexion. At marami pang iba. Ang kanyang mata ay parang swollen or protruded. Yung swollen grapes, yung mata niya na nag-iisa. At siya po ay hen-toed. Ang kanyang paa ay parang manok. Parang paa ng manok. Kaya itong specific na itsura ng Antichrist, at merong nakasulat sa kanyang noo, ang nakasulat, pag tayo ay marunong bumasa ng Arabic, ang nakasulat ay kafir. Yung letrang kaf, fa at saka ra. Ang ibig sabihin ng kafir. Ibig sabihin, ang kafir ay yung sumasalungat kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya sumasalungat sa aral at utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pangalawang tanda, ang paglabas ng Dajjal. Pangatlo, yung pagbaba ni Isa alayhis salam or yung Jesus Christ. Ito po ay pinaniniwalaan ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Pinaniniwalaan po natin ang Jesus, ang Jesus Christ, sa kanyang totoong pagkatao ay siya ay buhay na buhay at bababa siya rito sa mundo isang araw. At dinescribe po ito sa loob ng Quran. Sinabi ito sa chapter 43 verse 61. Ayan. Wala lang akong dalang Quran ngayon, kundi babasahin sana natin. Yun po ang kung meron kayong mga Quran dyan, try to visit to check chapter 43 verse 61. Yan po yung pagbaba ng Isa alayhis salam or Jesus Christ. At meron din po ito sinabi sa mga hadith. At may mga ibang ayat din sa loob ng Quran, chapter sa loob ng Quran nagsasabi hinggil dito. Let's say yung chapter 4 159 at yun po at 43 and verse 61 tungkol ito doon, may kaugnayan ito doon sa pagbaba ng Jesus Christ or Jesus Christ or Isa alayhis salam dito po sa kanyang pagbabalik sa mundo. At yung pang-apat sinabi natin, yung paglitaw ng Gog at Magog, yung Zuz at Mazuz. Ito po ay isang nilalang na kung saan nilalang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Gog at Magog, Yajuj at Majuj. Ito po yung dalawang tribo na kung saan sila ay mga mababangis na mga tao. Na-mention po natin ito noon nakaraang linggo. Hindi sila mga anghel, sila ay mga tribo na nanggaling sa lahi ng propeta Noah sa kanyang anak na si Japet. Yung Gog o yung Yajuj ay nanggaling po ito sa anak
sa lahi ng anak ni Propeta Nuh alayhis salam, si Noah. Itong nanggaling doon sa anak niya si Japhet, itong mga Gog. Si Gog kasi ang naging pinuno ng mga Magog. Yung Magog na yun, isang grupo ng mga tao, isang pamayanan or isang nasyon kumbaga. At ang namuno sa kanila yung tinatawag na si Magog. Dito po sa Quran, dinescribe po ito. Mayroong ayat sa loob ng Quran hinggil dito. Mababasa natin yan, chapter 21 verse 96 and 97, chapter 18 verses 92 and 99. Ito po yung meron diyang barriers na kung saan sa ara ng Islam, ito'y ginawa ni Zulkarnain. Si Zulkarnain, ito yung kilala as Cyrus sa kanyang English na pangalan. Sa loob ng Quran, siya ay dinescribe as Zulkarnain. Meron po ito kasaysayan sa hadith at yung Gog at Magog, yung Yajuj at Majuj na yan, sila yung the wildest tribes of the northeastern Asia, which from very early times had been making inroads on settled kingdoms and empires in Asia and Europe and ravaging them. According to Genesis chapter 10, they were the descendant of Japhet, the son of Noah, and the Muslim historians also accepted this. According to the book of Ezekiel chapter 38-39, they inhabited the territory of Meshek, yung Moscow. Nandiyan po sila sa territory ng Moscow ngayon, nasa ilalim, making inroads tunnel. So hindi pa sila lumilitaw ngayon. Kaya nga ito ang isang tanda, pag sila'y lumabas na sa balat ng lupa o sa ibabaw ng lupa, sila po ay maninira, sila po ay papatay. Sila yung mga wildest tribes ever created na nanggaling sa lahi ng anak ng Propeta Noah na kay Japhet. So ito po ay ayon sa Quran at sa Hadith na yung famous barrier na ginawa na yon ay nandiyan po sa Russia between Turkestan and India. At ito ay nasasakop na ng territory ng Soviet Union ngayon sa Russia. Ito yung tinatawag sa district ng Dagestan. Bago yung expansion ng Russia noong 1813, ito po yung ang territory na ito ay nasa ilalim ng Persian Empire. Ayan. Doon po, naninirahan ngayon yung tinatawag nating Gog and Magog. Yajuj at Majuj na nabanggit sa Quran. Ayan. Yan yung pang-apat na signs na hindi pa lumalabas. Paano merong mga prediction na Disyembre na, subhanallah. So ang panglima, yung pagbagsak ng kalupaan, isa sa silangan, isa sa kanluran at isa sa Arabian Peninsula. So ito pong pagbagsak na ito, major, ito yung malaki na pagbagsak ng kalupaan. Ibig sabihin guguho ang kalupaan. Ito yung panglimang sign na kung saan makikita yung tatawag dito yung occultation in three places. Ito ay sinabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At yung panglima, yung demolition of Kaaba. Ang Kaaba po, yung alam natin na pupuntahan ng Hajj o pinupuntahan ng mga Muslim every year, pilgrimage din po sa Mecca o sa Makkah. Yung nakikita natin na kwadrado, yun yung Kaaba na tinatawag. The first ever created house for worship for Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito po ay tinatag or tinayo ng unang-una propeta Adam alayhis salam. Ngunit hindi pa po sa form ng malaking building or kwadrado. Nung paglabas na lamang ni Propeta Abraham at saka inutusan siya gawin ang edifice na ito or yung struktura na ito at ginawa nila ng Propeta Ismael ang kanyang anak. Ang Propeta Abraham or Ibrahim at ng Ismael ang siyang gumawa nitong kwadrado na ito. At meron pa pong katunayang footprint ng Propeta Ibrahim a.s. doon sa mga tao na nagbalik Islam, nagbalik loob sa Islam, naging Muslim na dati silang hindi Muslim at nagkaroon sila ngayon ng pagkakataon upang mag-Hajj or bumisita roon sa Kaaba or pumunta upang mag-Hajj. Makikita po nila ng kanilang dalawang mata ang footprint ng Propeta Ibrahim or Abraham doon po sa tabi mismo ng tinatawag na Kaaba na yun.
Kasi sila yung naggawa ng mga hollow block na yon na upang umangat doon. At yung footprint ng propeta Ibrahim or Abraham ay nananatili po hanggang ngayon doon, nakapreserve, kinulong nila sa parang bahay-bahay. Ha? Pag makikita po natin doon, hindi ordinaryo ang laki ng paa ng mga tao noon. Malaki po yung paa nila at sapin sa paa. So dito po, yung testimony na ang Islam, ang relihiyon ng Islam ay mula pa noon. Ha? Mula pa noon. Adam, Noah, Abraham, Ismail, Isaac. So ito po yung tinatawag natin pag nabura na, pag nasira na ang Makkah o yung Makkah na pinupuntahan ngayon, ay yan na po ang isang malaking major sign ng araw ng pagkagunaw na muli. Ha? Yun yung pang-anim, ano? Pang-pito po, ang major sign, yung smoke na tinatawag, dukhan. Lalabas po ang usok mula sa kalangitan at sa ilalim ng kalupaan. Ito po, ang proof nito ay nasa Quran, chapter 44, verses 10 at saka hanggang 16. At meron ding hadith dito. Basahin natin ng konti yung tungkol sa smoke or dukhan doon sa loob ng Quran. Sa chapter 44, verses 10 hanggang 11. Hanggang 11. Fartakib, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yagshan nas hadha adhabun alim. Faltaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yagshan nas hadha adhabun alim. Ito po ang isang verse na kung saan sinabi ang paglabas ng usok ng dukhan. Sa Arabic kasi ang usok, yung dukhan. Hindi yung usok na pag tayo ay nagsunog ng isang bagay or mga dayami dyan or ay uusok. Hindi po yun. Mga simpleng usok lang yan. Hindi rin usok yung pag na tinatawag natin sa umaga or ulap. Hindi rin po. Ito po ay kakaiba. Sabi dito, ang kahulugan ng sinabi natin kanina, humigit kumulang, then wait you for the day when the sky will bring forth a visible smoke covering the people. This is a painful torment. So sabi dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hintayin nyo ang araw na kung saan ang kalangitan ay magdadala ng usok. Hindi yung clouds, iba. Usok ang sinabi dito. Covering the people. This is a painful torment. So, doon sa paglagay ng usok, ma-imagine po natin yung usok, yung mga, halimbawa, yung building lamang ang masusunog at magkakaroon ng usok, masusuffocate ang mga tao pag hindi nakalabas. Halimbawa, nagsunog lang tayo ng dayami at makapal yung usok at nandoon ka sa loob ng usok na yan, mahihirapan ka rin huminga. Paano na ngayon ang buong kalangitan ay magdadala ng usok at tatabunan ang mga tao ng usok? Paano ang sistema, paano ang kalagayan? Ayan. Yan po ang isang ayat sa loob ng Quran na kung saan sinabi na merong daraan at merong lalabas na usok isang araw. At ito isang major sign ng pagkagunaw ng mundo. At marami pang mga hadith na sinabi dito tungkol sa paglabas ng usok na yan, na kung saan sinabi ng isang hadith ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasten in performing these good deeds before these 6 things happen: the appearance of Antichrist, the smoke, the whisk, the rising of the sun from the west, the general turmoil leading to large-scale massacre and the death of masses and individuals. So, tayo po ay sinabihan in advance ng propeta nung siya'y nabubuhay pa, na tayo ay pinagagawa ng mga magandang gawain bilang paghahanda, bilang tayo ay inutusan o inatasan na mag-deposit ng mga magagandang gawain bago dumating, sabi niya, ang 6 na pangyayari.
ang paglabas, una-una ang paglabas ng Dajjal, Antichrist. Pangalawa, ang paglabas ng usok, yung sinabi natin kanina, isang palatandaan na kung saan major sign ng araw ng pagkaguno na muli, pagkaguno ng mundo. Ang paglabas ng usok, ang paglabas ng beast, yung mababangis na hayop, lalabas yan sa ilalim ng lupa at pupuksain ng mga tao, papatayin lahat. At the rising of the sun from the west, at sisikat na po ang araw na hindi doon sa silangan, ngunit dito po sa west, sa bandang west. And the general turmoil leading to the large-scale massacre and death of mass people and individuals. So magkaroon po ng laganap na pagpatay at kaguluhan sa buong mundo. Yun po yung pangpito na major sign na magaganap bago pangyarihin ang pagkagunaw na muli. Ang pangwalo is yung the rising of the sun from the west. Ito yung pagsikat ng araw, hindi na roon sa normal na sikatan niya, ngunit sa bandang west po sisikat. At ito po ay ang proof nito ay nasa Quran chapter 6 verse 158. Yan po, kung mababasa natin yon, Quran chapter 6 verse 158. Yan po ang kanyang proof. At ang pangsyam, yung the coming out of the beast. Ito na yung paglabas. Kaya kasali ito doon sa the prophecy ng Prophet Muhammad, yung paglabas ng usok, yung paglabas ng mababangis na hayop at pagsikat ng araw mula sa hindi na roon sa kanyang normal na sisikatan or yung pagsilang. So yung paglabas ng mga mababangis na hayop, ito rin po ay sinabi sa loob ng Quran sa chapter 27 verse 82. Chapter 27 verse 82, anong sinabi? A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard nukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqimun. So ito yung isang pruweba mula sa Quran. Ang ibig sabihin, humigit kumulang, and when the word of torment is fulfilled against them, we shall bring out from the earth a beast for them to speak to them, because mankind believe not with certainty in our ayat, in our holy verses. So magpapalabas ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bababagis na hayop, at mismo sila ay magsasalita sa tao upang ipakita sa mga tao yung mga hindi naniniwala sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila rin ay pupuksain ng mga mababangis na hayop na ito, at marami sa mga tao ay mamamatay at mapupuksa paglabas ng mga mababangis na hayop. Pang-sampu, yung disappearance of the Holy Quran. Ito po yung sa ara ng Islam. Ang Quran ay nakasulat po sa aklat ngayon, nakikita natin, kasi ito ay translate at sinulat noon pa man sa pangalawang kalif, pagkatapos ng yumaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pangalawang leader ng mga Muslim pagkatapos ni Abu Bakar, ni Uthman, pangalawas. Pagdating ni Uthman, nag-decide po sila ang Quran na sa mga balat ng hayop, na sa mga bato na nakasulat, ito ay ipunin at magiging isang aklat. At yun po yung aklat ng kanyang original script ay nariyan po sa Turkey. Nandiyan po sa museum ng Turkey, isang malaking Quran. Yun po yung sinulat at pinag-compare nila noon. At hanggang sa ito ay pinarami, at yung mga nababasa na natin ngayon, yung mga Quran. So kapag ang mga taludtod na ito, kapag ang mga sulat na ito ay mabubura na sa aklat or sa loob ng Quran, isa po yung palatandaan. Ibig sabihin, yung knowledge ay hihinto na, hindi na ito pagtutuloy-tuloy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga deeds ay hindi natatanggapin, yung mga good deeds. Kaya nga meron siyang babala, meron siyang tayo ay binigyan ng knowledge or babala upang habang tayo ay libre pa, habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay matino pa ang ating mga pag-iisip, malakas pa ang paningin natin,
pandinig at lahat na ating mga resources, ang ating mga physical na kakayahan, tayo po ay kailangan na mag-ipon-ipon, maghanda-handa. Dahil pagdating ng mga bagay na ito, yung disappearance ng sulat ng Quran, yan po ang isang malaking palatandaan na magugunaw na ang mundo na ito. At ang panghuli at ang pang-11, ito yung panghuli, yun yung paglabas ng apoy. The fire burns forth and emits, driving the people to their places of assembly. Ito yung maglalabas ng apoy sa ilalim ng lupa. Ito po sa chapter 99 verses 1 up to 8. Ito po ay pinamagatang Suratul Zilzal, the earthquake. At ganoon din po yung Suratul Qari'ah, Al-Qari'ah. At marami pang mga surah or chapter sa loob ng Quran na tumutukoy dito sa the final assessment ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung kanyang sistema kung paano iipunin ang mga tao sa buong mundo doon sa panahon na yon na may matitira pang mga buhay. Yung the fire will burn forth and emits, driving the people to their places of assembly. So ito po yung isang bagay na kung saan dapat alalahanin ng mga tao or mga Muslim, na kung saan sa aral ng Islam tayo po ay hindi iniwanan na uninformed ika nga. Tayo po ay sinabihan ng Allah sa loob ng Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman ito yung the 11 major signs, na kung saan yung mga minor signs sa araw ng pagdating ng pagkagunaw ay nakikita na natin. Meron yan natural calamity, meron naman tungkol sa mga social activities ng mga tao, yung kanilang mga kaugalian, yung mga anak ay lumalaban na sa magulang, yung mga meron pa isang prophecy ron ng minor, yung mga tao na sa gitna ng mga disyerto, yung mga Bedouins ay magko-compete ngayon upang magpatayo ng mga matataas na mga gusali. Yan po ay nakikita na natin sa Saudi Arabia, kung saan sa gitnang silangan ay ang mga Bedouins ngayon ay ang nangunguna upang magtayo ng pinakamataas na gusali sa buong mundo. Yung pong pinakamataas ngayon makikita natin sa bansang UAE UAE sa Dubai. Ngayon tataasan na naman yun ng Saudi Arabia. Kung ilang floors, ilang daan na palapag ang itataas. Yun lang tulis, yung tuktok sa ibabaw ay mahigit 1 kilometro ang gagawin. Yun po ang proposed building na kung saan ito ang hihitan. Yung nakatayo ngayon, the tallest building dyan sa UAE or sa Dubai, at hihigitan ito ng Saudi Arabia. So nakikita po natin kung yung mga prophecy na yun ay nandyan na. Ang isa pang prophecy ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakatindi, sabi niya, ng mga tao uminom ng alak. Yung pag-inom ng alak ay laganap. So nakikita po natin na yan. Habang dumaraan ng panahon, dumaraan ng mga araw, mga special na kung ano-anong mga brand ng mga inumin na nakakalasing. Ang intoxication kasi, ang intoxicant hindi lamang limited doon sa tinatawag nating alak or nakakalasing na inumin. Ito po ay malawak ang definition, khamar na tinatawag doon sa Arabic. Ito po ay including yung mga nakakalasing na mga droga or mga gamot na kung saan pag in-intake natin ito sa kanyang labis na quantity ay tayo ay malalasing at mahahay ika nga. So ito po ay kasali sa definition ng nakakalasing, yung khamar na tinatawag. Innamal khamru wal maisir, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sabi ng Allah sa loob ng Quran, katotohanan ang pag-inom ng nakakalasing, mga alak, kasali na sa definition ng khamar yung mga droga nakakalasing, at yung maisir, ang pagsusugal. Yung pagsusugal din gano'n, malawak yung kanyang tinutukoy. Hindi lang yung nagtataya ng pera na hindi lang yung Lucky 9 or whatever, hindi lang yung doon sa tinatawag nating casino. Malawak po ang tinutukoy ng pagsusugal. Kapag ito merong
merong taya ng pera sa pera, yung pagsugal na game of chance, kahit na ito ay nagsasapot lang ng gagamba o kaya nagkakarera ng manok o kaya kung ano-ano, kapag may tayaan, sugal po yan sa under na definition ng maisir. Innamal khamru wal maisiru wal azlam, yung azlam, yung tinatawag na yung pag-aalay, pag-aalay ng mga kung ano-ano, ng sa puno or sa bato, sa kung ano-anong inaalayan mo, tao man or bagay or ano mang na bilang dinadakila mo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay haram sa aral ng Islam. Wal azlam wal azlam, at saka yung pag-aalay na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay rijsun min amali syaitan. Ito po ay mga najis, ito ay mga marumi, ito ay mga masama mula sa syaitan. Kaya sabi niya, iwasan niyo ito, iwasan niyo mga ito upang kayo ay magtagumpay. Rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu, iwasan niyo ito la'allakum tuflihun, upang kayo ay magtagumpay. Kaya naman doon sa aral ng Islam, ang ang mga bagay na ito, especially yung ating mga kapatirang Muslim, kasali na ang aking sarili. Una-una, ang aking mga pamilya. Tayo po ay kinakailangan mag-renew lagi ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Merong isang hadith na lagi nating dapat i-remind sa ating sarili. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, i-renew mo ang iman mo. I-renew mo ang iman. Baguhin mo, kaya palakasin mo, o kaya linisan mo lagi ang iyong iman. Ibig sabihin ng iman, yung pananampalataya. Pananampalataya. Kasi ang pananalig ng isang tao, pananampalataya, minsan malakas, minsan mababaw. Parang dagat, parang gulong, minsan sa taas, minsan sa ilalim. Kaya kailangan i-remind lagi ang ating mga sarili at iwasan ang mga pinagbabawal, kahit ito po ay mga insignificant sa ating pananaw, sa ating inaakala o pag-aakala ito'y maliit o ito'y walang halaga. Ngunit kapag ito'y nakasali sa pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po kahit na gaano ka-insignificant sa ating pag-aakala, sa ating paningin, ito po ay ating pananagutan sa kabilang buhay, at yung mga kasalanan na maliliit na ito ay merong katumbas ng mga kaparusahan. At ganun din sa kabilang dako, kahit na gaano ka-insignificant o kaliit na mga kabutihan na ating ino-overcome or inaakala lamang ito'y maliit na bagay, ito'y hindi natin pinapansin, wag po natin gawin yun, dahil ang maliit na bagay hanggang sa pag-alis ng tinik mula sa landas ng mga tao, mayroon pong reward yan. Nasa aral ng Islam yan. Hanggang doon sa intindihin ang pipi at gabayan ang bulag, ay mayroong mga reward sa aral ng Islam. So dito po sa aral ng Islam, sinabi sa isang hadith, walang isang buto ang itatanim ng isang Muslim at ang buto na yon ay tumubo at namunga at kumain doon ng tao at mga ibon at mga hayop, na hindi siya magkakaroon ng reward. Ibig sabihin, kahit na isang buto lang, ay maaari tayong makakuha ng isang limpak-limpak na reward. Pag yun ay namunga, yun ay kinabangan ng mga tao, yun, at mga hayop at mga ibon, yun po magkakaroon tayo ng kabutihan, ng reward dahil sa ating aksyon na ginawa. Ganun po yung aral sa Islam, na kung saan yung mga bagay na tinalakay natin kanina, yun po ay hindi natin tinatakot ang ating mga listeners, ngunit ito po ay puntong pananaw ng Islam. Ito po ay ang mga Muslim karamihan ay aware sa mga ganito, kaya hindi tayo nagpapanik kung merong mga balita na kung saan Disyembre ay araw na ng pagkauno ng mundo or araw na ng paghuhukom. Ang mga Muslim ay alam po natin yun, dahil yung mga major signs ay hindi pa lumilitaw. Ganun pa man, dahil ang dakilang tagapaglikang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang masusunod, ang siyang pinakadakila sa lahat, ang siyang tagalika sa lahat, taga-control ng lahat ng bagay at sitwasyon at mga pangyayari. Kahit pa man po may mga palatandaan, kapag gustuhin niya, kahit mamayang gabi, kahit ngayon, ay magagawa niya. Pero sa aral ng Islam, kaya tayo binigyan ng tamang kaalaman, dahil yun po ay makukuha, maaabot ng ating
isipan. Yun ay maabot ng ating pagkaintindi. Kaya ganun ang gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya binibigla, hindi niya naman tayo ay iiwanan na inosente or kaya ignorante. Tayo ay binibigyan ng informasyon. Ha? At ganun din yung mga proseso nung nilikha niya si Propeta Adam. Kung sana ay pwede naman yun, kakainin na lang ni Propeta Adam yung mga hilaw na isda or kaya hindi na siya magsasaing. Pero yung mga pagtatanim at babayuhin at sasaingin, yan yung mga proseso na angkop bilang isang parte ng pamumuhay o kabuhayan ng isang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga proseso, bilang mga tao may mga proseso po tayo sa buhay. Kaya hindi tayo namumuhay bilang mga katulad ng mga wild animals na kumakain na lamang ng mga kung ano-ano, at hindi tayo nag-aasal ng mga immoral at mga katulad ng mga hayop. Tayo po ay mga tao at meron pong ikagabay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Wala na po tayong oras. Sa puntong ito, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa ating mga listeners, sa ating mga nanonood, sa ating palatuntunan ng Islamic Awareness. Ako pa rin po ang inyong lingkod, kapatid at kaibigan, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya muli sa susunod na linggo, insyaAllah, God willing. Tayo po ay magsasama-sama muli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.